Ang Maynila ay nayanig, hindi dahil sa kalamidad, hindi dahil sa atake, kundi dahil sa isang kakilakilabot na pagtuklas na bumalot sa buong lungsod ng katahimikan. Isang tahanan ng isang kilalang pastor, isang lugar na itinuturing na sagrado, iginagalang, at pinaparangalan, ay biglang naging sentro ng isang trahedya na hindi kailanman inakala ng sinuman. Nagsimula ang lahat sa isang matinding baho na umakyat mula sa mga bitak sa sahig. Isang baho na kahit ang hangin sa tanghali ay hindi kayang alisin. At nang sirain ng mga residente ang pinto ng bahay, ang katotohanan ay tumama agad tulad ng isang bakal na martilyo. Sa ilalim ng malinis at maayos na sahig ay nakatago ang dose-dosenang katawan ng kababaihan. Tahimik na yelo, walang buhay. Hindi sila natagpuan sa kagubatan, hindi sa ilog, kundi sa loob ng tahanan ng isang relihiyosong lider na pinagkakatiwalaan ng libu-libong tao araw-araw. Ang mga tanong na bumangon ay mas nakakatakot kaysa sa pagtuklas. Paano na itago ng napakatagal ang napakaraming bangkay? Paano walang residenteng naghinala at ang pinakanakakakilabot, ano ang talagang nangyari sa bahay na iyon sa tuwing nakasarado ang pinto? Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang matapos. Huwag kalimutang magkomento ng pagpupuri. Sana sa pamamagitan ng pag-awit ng mga papuri, bigyan tayo ng Diyos ng maraming biyaya at lahat tayo ay makakuha ng pamamagitan ng propeta sa araw ng pagkabuhay. Nang gabing iyon, ang langit ng Maynila ay nakasabit ng malungkot. Tila alam na may isang bagay na hindi ka panipaniwala ang gumagapang mula sa likod ng isang bahay na itinuturing na lugar ng kabanalan. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng isang kilalang pastor na iginagalang ng libu-libong miyembro ng simbahan. Nakatayo ng tahimik sa sulok ng isang compound. Ang pinto ay mahigpit na nakakandado, ang mga bintana ay natatakpan ng kurtina at ang bakuran ay mukhang normal. Ngunit may isang bagay na hindi normal. Ang baho na tumutusok sa ilong ng mga residente ay lalong lumalakas araw-araw. Tila may isang bagay na nabubulok mula sa likod ng tahimik na dingding. Inakala ng mga residente sa simula na ito ay bangkay ng daga, tapos siguro bangkay ng pusa. Ngunit bakit ang baho ay mas mabigat, mas puro, mas tumutusok tulad ng karne na matagal nang nabubulok sa isang saradong lugar? Bakit lumabas ang amoy na iyon nang wala ang pastor sa bahay sa loob ng isang linggo, nagbibigay ng mga pag-aaral at sermon sa labas ng bayan? Nagkataon lang ba ito o isang palatandaan na ngayon lang naglakas loob na lumabas? Ang amoy ay gumalaw kasama ng hangin, tumutusok sa ilong ng sinumang dumadaan. Ang mga bata na karaniwang naglalaro sa harap ng bahay ay nagsimulang lumayo. Ang mga matatandang residente ay nagsimulang magbulungan, nagtitinginan ng may pag-aalala. Ano ba talaga ang nakatago sa likod ng bahay na iyon? Bakit palakas ng palakas ang amoy araw-araw, tila nagmumula sa ilalim ng sahig? Isang kapitbahay na nakatira sa tabi ng bahay ng pastor ang hindi na nakatiis. Sinubukan niyang lumapit, idinikit ang kanyang tenga sa dingding at sa oras na iyon ay kinabahan siya. Mayroong isang mahinang ugong na parang tunog ng hangin na nakulong o tunog ng hininga na huminto sa pagitan ng makipot na espasyo. Paano magkakaroon ng tunog mula sa isang walang laman na bahay? Sino ang nasa loob? Nagsimulang lumaki ang hinala, kumalat ang takot, ang mga tanong na walang sagot ay bumabagabag sa mga residente. May itinatago ba ang pastor o may pumasok ng walang pahintulot o may namatay sa loob? Bumagsak ang gabi na mailalong mabigat na hangin. Ang amoy ay lalong lumakas, lalong naging magaspang. Tila kumakatok sa mga pinto ng mga kapitbahay. Ang mga ligaw na pusa ay tumangging lumapit. Ang mga ibon ay tumangging dumapo sa bubong. Bakit lumalayo ang lahat sa bahay na iyon? Ano ang nagpapalakas ng takot sa mga nilalang na buhay? Sumapit ang tensyon sa rurok nito nang matuklasan ng isa sa mga residente ang isang itim na likido na lumalabas mula sa mga bitak ng ceramic sa harap na terrace ng bahay ng pastor. Ang likido ay malagkit, puro, at nagbigay ng baho na imposibleng nagmula sa maliliit na hayop. Ano ang likidong iyon? Saan ito nagmula? Bakit tila dumadaloy ito mula sa ilalim ng sahig? At bakit ang bahay ng isang kilalang pastor na laging mukhang malinis ay ngayon ay naglalabas ng isang bagay na kahawig ng amoy ng kamatayan? Sunod-sunod ang mga tanong. Ngunit walang sagot. Ang naroon lang ay takot na bumubulwak sa dibdib ng mga residente.
May isang bagay na hindi normal ang nangyayari. At ang bahay na iyon ay tila naging tahimik na saksi ng isang trahedya na hindi pa nabubunyag. Walang naglakas loob na pumasok, ngunit walang makatiis na hayaan ang amoy na iyon na patuloy na bumabagabag sa kanilang gabi. Sa huli, ang tapang ay lumabas hindi mula sa lakas, kundi mula sa takot na umabot na sa ruro. Ano ba talaga ang itinatago ng bahay na iyon? Bakit lumabas ang amoy ng kamatayan mula sa isang lugar na itinuturing na sagrado? Ang tanong na iyon ay nakasabit sa hangin, humihingi ng sagot at ang sagot na iyon ay malapit ng mabunyag sa pinakamalupit na paraan na kailanman nila inakala. Kinabukasan, ang baho ay umabot sa isang hindi matitiis na punto. Nagtipon ang mga residente sa harap ng bahay ng pastor. Ang kanilang mga mukha ay tensyonado at maputla. Hindi na sila makapaghintay sa pag-uwi ng pastor mula sa kanyang sermon tour. Ang baho ay hindi na senyales ng maliliit na bangkay. Ang baho ay napakalaki, napakalakas, napakatao. Isang nagkakaisang desisyon ang sa wakas ay ginawa ng mga matatanda sa nayon. Kailangang buksan ang pinto ng bahay. Ano man ang mangyari. Ano man ang katotohanan na ito ay tahanan ng isang kilalang relihiyosong lider. Ano man ang katotohanan na ito ay maaaring ituring na paglabag. Mas takot sila sa anumang nabubulok sa loob. May namatay ba? May krimen ba? Huli na ba sila para iligtas ang isang tao? Isang lalaki na pinakamatapang sa kanila ang lumapit dala ang isang crowbar. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi lang dahil sa takot, kundi dahil din sa pakiramdam ng pagkakasala. Patawarin ninyo kami, bulong niya habang nakatingin sa pinto. Ngunit kailangan naming malaman. Ang unang katok ay tumama sa pinto. Malinaw na narinig ang tunog ng kahoy. Ang ikalawang katok ay nagpaluwag sa bisagra. Ang ikatlong katok ay nagpabagsak sa mga natitirang katatagan nila. Sa isang huling tulak, ang pinto ng bahay ng pastor ay bumukas ng malawak at ang makapal na dilim ang sumalubong sa kanila. Isang dilim na tila buhay na naghihintay na lamunin ang sinumang maglakas loob na pumasok. Bakit napakadilim ng bahay na iyon? Hindi naman sarado ang mga bintana. Bakit ang hangin sa loob ay mas mabigat kaysa sa labas? Ano ang itinatago ng dilim na iyon? Ang baho ngayon ay sumalakay ng buong lakas, nagpapalumpo sa pandaman ng sinumang sobrang lapit. Ang ilang residente ay umatras habang pinipigilan ang pagsusuka. Ang iba ay tinakpan ang kanilang mga mukha ng tela. Ngunit ang lalaking may hawak na crowbar ay patuloy na lumakad. Ang kanyang mga hakbang ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi na maatras. Nang pumasok sila, nakita nila ang isang bagay na agad nagpatindig sa balahibo. Ang sahig ng sala ay tila may mga bitak sa ilang bahagi na parang kinuha at inilagay muli ng nagmamadali. Bakit ang bagong sahig na ito ay naglalabas ng amoy na parang mula sa sementeryo? Ano ang nangyari sa ilalim? Isang residente ang dahan-dahang sinipa ang bitak na bahagi ng sahig. Ang ceramic ay nanginginig. Tila kakadikit lang ng walang malakas na pandikit. Mula sa maliit na siwang na iyon, lumabas ang malamig na hangin. Hangin mula sa ilalim ng sahig ng bahay. Ano ang naroon? Isang ina na may pinakamatalas na pang-amoy ang biglang sumigaw. May dugo. Dugo iyon. Tingnan ninyo. Tama nga, mayroong tuyo na mamula-mulang kayumangging mansa sa pagitan ng mga bitak. Isang mansa na napakarami para lang magmula sa isang maliit na sugat. Isang mansa na tila sinubukang itago ngunit nagtatakda lang na matagpuan. Sa oras na iyon ay dahan-dahang sinabi ng isang residente. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ito ay hindi amoy ng bangkay ng hayop, ito ay amoy ng tao. Maraming tao. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngao sa walang laman na silid, tumatama sa damdamin ng bawat taong nakarinig nito. Kung totoo iyon, gaano karaming bangkay ang nasa ilalim? Sino ang mga ito? At paano nangyari ang lahat ng ito sa bahay ng isang pastor na hinahangaan ng libu-libong tao? Ang pinakamalaking tanong ay lumabas sa isip ng lahat. Kung ito ay simula pa lang, anong impyerno ang talagang naghihintay sa ilalim ng sahig na iyon? At nang hindi nila namamalayan, ang umagang iyon ay hindi lang pagbukas ng pinto ng bahay ng pastor. Ang umagang iyon ay ang pagbukas ng pinto patungo sa isa sa mga pinakanakakakilabot na trahedya na kailanman nangyari sa Maynila. Isang pinto na hindi dapat nilang sinira, ngunit ngayon ay hindi na maisasara muli.
Ang bahay ngayon ay napuno ng takot na dahan-dahang gumagapang tulad ng isang madilim na hamog na sumisilip sa bawat sulok. Ang mga residenteng pumasok ay nakatayo lang ng tulala, hindi naglakas loob na gumalaw pa. Naramdaman nila ang isang bagay na hindi nakikita. Isang bagay na tila nagmamasid mula sa likod ng bitak na sahig na nakalatag sa harap nila. Ang baho ngayon ay nahalo sa kakaibang hangin, malamig, mamasa-masa, at napaka-abnormal para sa isang bahay na sinasabing laging nililinis ng may-ari nito. Isang residente ang sa wakas ay yumuko, nakatingin sa mga bitak ng ceramic nang nakakunot ang noo. Ang ceramic ay masyadong bago. Ang kintab nito ay iba sa ceramic sa kabilang bahagi ng silid. Bakit ang bahaging ito lang ang pinalitan? Ano ang nagtulak sa pastor na magmadali sa pag-aayos nito? At bakit hindi niya sinabi sa mga kapitbahay na nire-remodel ang kanyang bahay? Nang dahan-dahang kumatok ang lalaki sa ceramic gamit ang dulo ng crowbar, ang tunog na lumabas ay nagpatahimik sa lahat. Hindi tunog ng sementadong sahig, kundi tunog ng walang laman na espasyo. Isang hungkag na tunog na nakakapanginig. Ang sahig ay hindi nakakabit sa lupa. May malaking butas sa ilalim nito. Isang butas na tila lumalamon sa tunog ng katok, inilalabas ito, at pagkatapos ay inilalabas muli sa isang mas nakakatakot na anyo. Ano ang nasa ilalim ng butas na iyon? Sino ang gumawa ng napakalaking walang laman na espasyo? At ang pinaka-nakakabahala, para saan ang espasyo na iyon? Isang binata ang naglakas loob na yumuko ng mas malapit. Mula sa bitak ay lumabas ang isang mahinang tunog na parang huling hininga ng isang tao o hangin na nakulong sa isang makipot na espasyo. Ngunit ang tunog na iyon ay hindi ordinaryong hininga. May ritmo sa loob nito. Mayroong isang bagay na parang pagdaing. Paano magkakaroon ng tunog ng pagdaing mula sa isang walang laman na bahay? Mayroon pa bang nabubuhay sa ilalim? O iyon ba ay huni lang na naiwan sa madilim na espasyo? Ang binata ay umatras, maputla ang kanyang mukha. May tao sa ilalim, sabi niya ng garalgal. May tao o isang bagay? Ang salitang isang bagay ay nagpapaliit sa silid. Ang mga residente ay nagtinginan, sinusubukang pigilan ang kanilang imahinasyon. Ngunit ang tunog ay muling narinig. Mahina, mahaba at napakasakit. Parang tunog ng isang tao na matagal nang hindi humihinga ng normal. Isang ina ang tinakpan ang kanyang tenga. Diyos ko, hindi ito tunog ng hayop. Hindi. Kung gayon, tunog ito ng sino o ano. Pagkatapos ay may nangyari. Ang bitak na ceramic ay gumalaw ng kaunti. Hindi dahil sa nahawakan, hindi dahil sa hangin, kundi parang may isang bagay mula sa ilalim na nagtutulak, sinusubukang lumabas o sinusubukang tumugon sa presensya ng tao sa itaas. Ang mga residente ay sabay-sabay na umatras ng ilang hakbang. Ano ang sinusubukang lumabas mula sa ilalim ng sahig na iyon? Bangkay, hayop o isang bagay na wala pa silang salita para ilarawan. Ang ceramic ay muling tumahimik, ngunit lumawak ang mga bitak nito. Mula sa siwang na iyon, lumabas ang isang mas matindi na amoy. Ang amoy ay hindi lamang naramdaman bilang baho, kundi nagdala din ng lamig na nagpatindig sa balahibo. Paano magdadala ng gayong lamig ang isang amoy? Ano ang nabubulok na nakakaapekto sa temperatura ng silid? Isang residente ang sa wakas ay kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Sininagan niya ang siwang, umaasang makakita ng isang bagay na lohikal na maipaliwanag. Ngunit, ang nakita ay isang bagay na hindi nila kailanman inakala. Isang piraso ng sirang tela na parang damit ng babae ang nakakabit sa pagitan ng mga sirang sahig at sa tabi nito, mahabang buhok na nakakabit sa semento. Buhok ng tao. Bakit may buhok sa ilalim ng sahig? Nandoon pa ba ang may-ari nito sa butas na iyon? Siya ba ay naging biktima o mayroon pang mas maraming katawan sa ilalim? Ang katahimikan na sumunod sa pagtuklas na iyon ay napakatindi. Walang naglakas loob na magsalita, walang naglakas loob na hawakan muli ang ceramic. Lahat ay masyadong takot sa posibilidad ng nakatago sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang baho ay lalong lumakas, lalong puro, lalong matindi na tila humihingi ng pagbubunyag. Tila sinusubukan ng sahig na ibulong ang madilim na lihim na itinatago nito sa loob ng maraming taon. Lalong dumarami ang mga tanong. Ano ba talaga ang ginagawa ng pastor sa bahay na ito? Bakit may mga bitak at butas sa ilalim ng sahig? Sino ang may-ari ng buhok na iyon?
At kung may isa, gaano pa karami ang naroon? Walang sagot. Ang naroon lang ay takot na lumalaki tulad ng isang halimaw na bumabangon mula sa pagtulog nito. Sa huli, nagpasya ang mga residente na kailangan nilang tawagan ang pulisya. Anuman ang nasa ilalim ay hindi kayan hawakan ng mga residente at anuman ang sagot ay hindi madaling tanggapin ng sinuman. Ngunit hindi nila alam ang isang bagay. Ang matutuklasan ng pulisya mamaya ay hindi lang isang katawan, hindi dalawa, kundi isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas nakakatakot kaysa sa anumang kailanman nilang inakala. Dumating ang pulisya sa loob ng wala pang isa oras, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Pagkapasok sa bahay, agad na nagtinginan ang mga opisyal na may seryosong ekspresyon. Isang pulis pa nga ang napahinga bago takpan ang kanyang bibig ng dobleng maskara. Hindi ito ordinaryong amoy ng bangkay, anya. Ito ay amoy ng katawan ng tao. Napakarami. Bakit alam agad ng pulisya kung gaano karaming nabubulok na kaso ang nakita na nila para makilala ang amoy ng kamatayan ng napakabilis? At kung sinabi nilang napakarami, gaano karaming katawan ba talaga ang nasa ilalim? Agad na ipinasok ang cavity detector. Inilipat ng mga opisyal ang mga muebles, umikot sa silid, pagkatapos ay huminto mismo sa ibabaw ng bitak na sahig na natagpuan ng mga residente kanina. Malakas ang tunog ng aparato, gumagalaw ng ligaw ang indikator nito. May malaking silid sa ilalim dito, sabi ng isang teknisyan. Malaki at walang laman. Walang laman. Paano ito magiging walang laman kung ang baho ay parang nagmula sa tumpok ng mga bangkay? O walang laman lang sa kahulugan na walang aktibidad, ngunit puno ng isang bagay na matagal nang hindi gumagalaw. Nagsimulang hubarin ng pulisya ang bahagi ng sahig. Madaling nabunot ang ceramic na tila sadyang hindi inilagay ng matibay. At pagkabukas ng maliit na siwang, lumabas ang malamig na hangin. Isang malamig na hangin na hindi normal para sa isang tropikal na silid. Isang malamig na hangin na parang nagmula sa isang saradong espasyo na matagal nang hindi nakakatanggap ng ilaw. Paano naging napakalamig ang silong? Ano ang nagpapanatili ng mababang temperatura doon? O mas tumpak, sino? Sininaga ng isang pulis ang siwang. Tumagos ang puting ilaw sa dilim at huminto sa isang bagay na nagpaatras sa opisyal ng kalahating hakbang. May katawan, anya ng paos. Katawan ng babae. Ang katawan ay nasa posisyong nakayuko, tulad ng isang tao na sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa isang kakilakilabot na bagay. Ang kanyang buhok ay nakakabit sa sahig, ang kanyang damit ay luma, ang kanyang balat ay nagbago ng kulay. Ang babae ay patay na. Ngunit ang tanong ay, kailan pa? At kung may isang katawan, posible bang may iba pa? Pinalaki ng pulisya ang butas. Sumabog ang baho, nagpatumba sa ilang residente habang tinatakpan ang kanilang bibig. Maging ang mga opisyal na sanay humawak ng bangkay ay umami na hindi pa sila nakakaamoy ng ganito kalakas. Bakit ganoon katindi ang amoy? Gaano karaming bangkay ang nabubulok sa ilalim? Gaano katagal nang nangyayari ang lahat ng ito nang walang nakakaalam? Habang lumalaki ang butas, ibinaba ng pulisya ang isang maliit na kamera na konektado sa isang monitor. Ang lumabas sa screen ay nagpatulala sa lahat na parang tumigil ang mundo sa pag-ikot. Hindi isang katawan, hindi dalawa, kundi dose-dosenang katawan ng babae na nakasalansan tulad ng sirang manika. Ang ilan ay nakaupo ng nakasandal, ang ilan ay parang natutulog, ang iba ay nakayuko na may misteryosong mga sugat. Ang mga babae ay lahat maganda. Lahat sila ay nasa pagitan ng 20 hanggang 40 taong gulang. At lahat sila ay nakasuot ng parehong damit, isang simpleng maputlang kulay na damit. Sino sila? Bakit sila dinala dito? Sino ang pumili sa kanila? At ang pinaka-nakakatakot, bakit silang lahat ay inilibing ng magkasama sa isang silong na hindi nakatala sa plano ng bahay? Isang pulis ang sa wakas ay dahan-dahang nagsalita, nanginginig ang boses. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Ito ay isang pattern. Ito ay isang ritual. Ritual. Anong ritual ang nangangailangan ng dose-dose ng babae? Sino ang namuno sa gayong ritual at bakit ang bahay ng pastor, isang taong iginagalang ng milyon-milyong tao, ay ginawang lokasyon ng pinaka-nakakatakot na pagtataguan ng kamatayan?
Ang mga tanong na iyon ay bumalot sa hangin, nagpapadama sa sinumang naroon na ang nakikita nila ay ibabaw lamang ng isang bagay na mas madilim. Kung 45 bangkay ang natagpuan dito, posible bang may iba pang lokasyon? Nag-iisa ba ang pastor o may isang tao o isang bagay na mas malaki sa likod ng lahat ng ito? Walang nakakaalam. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, nagsisimula pa lang ang imbestigasyon na ito, at ang matutuklasan nila sa susunod ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa nakita na nila. Ang amoy ng kamatayan ay lalong tumutusok ng simula ng pulisya, na tuluyang basagin ang sahig ng bahay ng pastor. Bawat hampas ng martilyo, bawat ceramic na nabubuhat ay tila suntok para sa mga residente na nanonood. Hindi nila kailanman inakala na ang bahay na minsan ay puno ng sermon, tawa, at panalangin ay ngayon ay naging pinakanakakatakot na paghukay sa Maynila. Ang bawat segundo ay tila mahaba, ang bawat paghinga ay tila mabigat, at ang takot ay gumagapang tulad ng isang ahas na nakapalibot sa kanilang mga paa. Nang buhatin ang huling ceramic, mas malinaw na nakita ang madilim na espasyo sa ilalim nito. Sininaga ng ilaw ng flashlight ang isang makipot na espasyo na medyo malalim, puno ng malambot na lupa, at isang bagay na kahawig ng maputing paa ng tao. Sino ang unang inilibing dito? Bakit siya inilagay ng napakalapit sa ibabaw ng sahig? Ginawa ba ito ng pastor ng mag-isa o may tumulong sa kanya? Dahan-dahang bumaba ang forensic team gamit ang isang maliit na hagdan. Pagkatapak nila sa mamasa-masang lupa sa ilalim ng sahig, narinig ang mga kakaibang tunog na parang hininga ng hangin na nagdadala ng mga piraso ng pagdaing. Iyon ba ay epekto lang ng acoustics ng makipot na espasyo o may naiwan doon? Isang bagay na sumusubok pa ring magsalita. Nagsimulang maghukay ng maingat ang mga opisyal. Dahan-dahan ang paghukay sa lupa at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang maputlang mukha. Mukha ng isang batang babae. Ang kanyang mahabang buhok na lumana ay nakakalat pa rin, tinatakpan ang bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay nakahiga ng patagilid. Ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa dibdib na tila sinusubukang protektahan ang sarili mula sa isang bagay. Sino siya? Paano siya napunta dito? Ano ba talaga ang nangyari ilang minuto bago nawala ang kanyang huling hininga? Isang miyembro ng forensic team ang naglagay ng buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Napahinga ang mga residente sa itaas ng sahig. Ang mukha ay napakatahimik na tila natutulog. Walang malalaking sugat, walang kitang-kitang senyales ng karahasan, ngunit may isang bagay na napakakaiba. Sa kanyang lieg ay mayroong manipis na bakas ng bilog na parang bakas ng pagkakaipit ng isang bagay na hindi nag-iwan ng maraming sugat, ngunit sapat para patayin siya. Ano ang ginamit na instrumento? Bakit napakaayos ng bakas? Sanay na sanay ba ang pumatay? Nang buhatin ang katawan, natagpuan ng pulisya ang isang identification card na nakasiksik sa bulsa ng luma na damit ng biktima. Ang pangalan ay nagpatigagal sa isa sa mga opisyal. Ang babae ay naiulat na nawawala 6 na buwan na ang nakakaraan. Siya ay isang batang biyuda, may isang anak at huling nakita nang dumalo sa isang relihiyosong pagtitipon na pinamumunuan ng kilalang pastor na iyon. Bakit siya narito? Ano ang nagtulak sa kanya na pumunta sa bahay ng pastor? Siya ba ay tinawag, inimbitahan, o voluntaryong dumating? At ang mas nakakatakot ay ang sumusunod na katotohanan. Ipinakita ng kanyang nawawalang ulat na siya ay nawala ng walang iniwang bakas ng pakikipaglaban. Dumating ba siya sa bahay na ito ng may buong pagtitiwala? Naniniwala ba siya na bibigyan siya ng pastor ng payo o tulong? Ang kanyang katawan ay dinala sa itaas gamit ang isang stretcher. Nang dumaan sa bibig ng butas, lalong naging matindi ang baho. Tila nagpapadala ng mensahe mula sa iba pang mga katawan na nakabaon pa rin. Nandito pa rin kami. Naghihintay kaming matagpuan. Pinigilan ng mga residente ang takot. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan naman ay hawak ang kanilang ulo na tila hindi makapaniwala. Paano nangyari na ang bahay na iyon ay naging lugar ng massacre? Bakit walang lumabas na palatandaan? Paano nagawa ng isang iginagalang na relihiyosong lider ang isang bagay na kahit ang isip ng normal na tao ay hindi maintindihan? Ngunit, ang pinakanakakagulat ay hindi ang mismong bangkay, kundi ang isang maliit na bagay na natagpuan sa pagkakahawak ng biktima. Isang piraso ng manipis na itim na tela na punit na parang napunit mula sa isang balabal o mahabang damit.
Ang piraso ng tela ay may bordang kakaibang simbolo, hindi simbolo ng relihiyon, hindi simbolo ng isang opisyal na organisasyon. Ang simbolo ay mukhang bilog na may putol-putol na linya na tila sumisimbolo sa isang bagay na kailangang ulitin ng paulit-ulit. Ano ang ibig sabihin ng simbolo na iyon? Bakit mahigpit na hawak ng biktima iyon na tila ito ang huling bakas? Sinubukan ba niyang magbigay ng senyales bago siya mamatay? Nakatingin lang ang pulisya sa tela nang may pagkalito at takot. Hindi ito ordinaryong pagpatay. Hindi lang ito basta paglilibing ng palihim. Ito ay isang pattern, isang ritual. At ang unang biktima ay pintulang patungo sa isang bagay na mas nakakatakot. Nang matukoy ang katawan ng unang biktima, sinimula ng pulisya na itugma ang data sa mga file ng nawawalang tao sa Maynila. Hindi nagtagal bago lumitaw ng malinaw ang nakakatakot na pattern. Ang biktima ay isang batang biyuda na nawala matapos dumalo sa regular na pagtitipong relihiyoso na pinamumunuan ng pastor. At nang ibinaba ng pulisya ang kamera sa silong ng mas malalim, nakita nila ang mas maraming katawan. Lahat ay babae, lahat ay bata hanggang sa gitnang edad. At lahat ay mayroong isang pagkakapareho na hindi maaaring baliwalain. Sila ay mga biyuda. Bakit mga biyuda? Sila ba ay sadyang pinili? Ang kanilang katayuan ba ay naging madaling pasukan para sa nagkasala o mayroong espesyal na kahulugan sa likod ng kanilang pagpili? Para sagutin iyon, binuksan ng pulisya ang mga talaan ng nawawalang tao sa loob ng nakaraang 2 taon. At lalong marami silang binuksan na data, lalong nakakatakot ang lumitaw na katotohanan. Lahat ng biktima sa listahan ay may kapansin-pansing pagkakapareho. Lahat sila ay nakadalo na sa mga relihiyosong okasyon ng pastor na iyon. Ang ilan ay mayroon pang talaan ng personal na konsultasyon sa kanya. Ginagamit ba ng pastor ang kanyang posisyon upang lapitan ang mga biktima? Pinipili ba niya sila ng isa-isa, naghihintay ng sandali kung kailan sila pinaka-vulnerable? Nagsimulang ilabas ng forensic team ang mga bangkay mula sa silong ng isa-isa. At sa bawat bagong katawan na binubuhat, tumataas ang tensyon. Ang mga biktima ay tila inilagay sa isang partikular na paraan. Ang ilan ay nakaupo ng nakasandal, ang ilan ay nakayuko, ang ilan ay tila natutulog. Walang senyales ng brutal na karahasan. Walang sugat na nagpapakita ng malaking paglaban. Paano sila namatay? Sila ba ay binigyan ng droga? Wala ba silang malay at hindi makalaban? At mas nakakatakot pa, ang ilang biktima ay natagpo ang nakasuot ng parehong damit. Isang luma na maputlang kulay na damit. Tila pinilit silang magsuot ng espesyal na damit bago ilibing. Bakit lahat ng biktima ay nakasuot ng parehong damit? Ano ang kahulugan ng damit na iyon? Ito ba ay bahagi ng isang mas malaking ritual? Isang opisyal ang nakatagpo ng isang maliit na kahon na nakatago sa sulok ng silong. Ang kahon ay naglalaman ng murang alahas, singsing sa kasal, maliliit na gintong hikaw, simpleng kwintas. Lahat ay pag-aari ng mga biktima. Ito ba ay tropeo na itinago ng nagkasala o ang mga bagay na ito ay kinolekta para sa isang partikular na layunin? Ang mas nakagulat ay nang matagpuan ng pulisya ang isang listahan ng mga pangalan sa isang maliit na diary na natagpuan sa drawer ng silid ng pastor. Ang listahan ay naglalaman ng 12-12 pangalan ng babae na lahat ay nakatala bilang mga biyuda. Sa tabi ng ilang pangalan ay mayroong maliit na marka ng krus. Ang mga pangalan na iyon ay tumutugma sa mga pagkakakilanlan ng mga natagpuang biktima. Bakit mayroong listahan ang pastor? Bakit niya minarkahan ang kanilang mga pangalan? Ang marka ng krus ba ay nangangahulugang tapos na? Mayroon pa bang susunod na listahan? Sunod-sunod ang mga tanong, ngunit walang sagot na lumabas. Pagkatapos ay sa wakas ay nabunyag ang isang pinakanakakatakot na katotohanan. Sa 45 bangkay na natagpuan, halos 20 sa mga ito ay may magkasunod na petsa ng pagkawala buwan-buwan. Nangangahulugan ba ito na ang mga biktima ay pinili ng regular? Mayroon bang partikular na schedule na sinusunod ng nagkasala? Hindi na ito basta-basta pagpatay. Hindi ito random na karahasan. Ito ay isang serye ng pagpatay na ginawa ng may pare-parehong pattern, isang planadong pattern, isang paulit-ulit na pattern, at ang pattern na iyon ay laging target ang magagandang biyuda. Bakit mga magagandang biyuda lang? Mayroon bang pinaniniwalaan ang nagkasala tungkol sa kanila?
Sila ba ay itinuturing na mahalaga sa isang ritual na hindi kayang unawain ng lohika ng tao? At ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang katotohanan na natagpuan lang ng pulisya ang silong dahil sa bitak na seramik at baho. Kung hindi umalis ang pastor sa kanyang bahay sa loob ng 1 linggo, baka hindi na lumabas ang amoy na iyon. Gaano katagal pa kaya mananatili ang mga katawan na iyon sa ilalim ng sahig? Gaano pa karaming biktima ang posibleng nakatakdang maging bahagi ng susunod? Walang nakakaalam. Ang malinaw lang ay ang imbestigasyon na ito ay nakahipo pa lang sa ibabaw. At ang matutuklasan sa susunod na kabanata ay maaaring mas madilim, mas komplikado, at mas nakasisira kaysa sa nabunyag na. Ang paghuhukay ay nagpatuloy sa buong gabi. Siniilaw ng mga searchlight ng pulisya ang bahay ng pastor na ngayon ay naging pinaka-nakakatakot na lugar ng trahedya sa kasaysayan ng Maynila. Bawat layer ng lupa na binubuhat ay naglalabas ng bagong katawan at bawat bagong katawan ay nagpapalakas ng nakakatakot na pattern na nagsimulang mabuo. Lahat ng biktima ay babae, lahat ng biktima ay biyuda, at lahat sila ay tila may kaugnayan sa pastor na iyon. Nang buhatin ang ika-negatibo 1-0 katawan, nagsimulang umiyak ang mga residente na nanonood mula sa labas ng police line. Nang matagpuan ang ika-negatibo 20 katawan, ang ilang medical staff ay nagsuka dahil sa amoy at kondisyon ng nabubulok na bangkay. Ngunit nang hukayin ang ika-negatibo 45 katawan, ang buong lugar ay naging isang karagatan ng katahimikan, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Paano nangyari na mayroong 45 katawan ng babae na nakabaon sa ilalim ng sahig ng bahay ng isang kilalang pastor? Paano nangyari na walang sinuman sa kanilang mga kaso ng pagkawala ang humantong sa bahay na ito ng mas maaga? At ang mas nakakatakot, 45 ba ang tiyak na bilang o iyon lang ang natagpuan sa bahay na ito? Nayanig ang Maynila. Nagsimulang dumating ang media. Ang mga residente na dati ay sumasamba sa pastor ay ngayon ay nakatingin sa kanyang bahay ng maihalong pagkasuya at takot. Tila ang gusali ay naging isang higanteng libingan na sumisipsip ng mga kaluluwa ng walang awa. Pinalawak ng pulisya ang paghukay, tinitiyak na wala nang nakatagong espasyo sa ilalim ng bahay. Ngunit, ang bawat sulok ng lupa ay nagdaragdag lang ng misteryo. Ang mga sahig sa ilang iba pang silid ay hindi rin normal. Tila ang bahay ay niremodel ng hindi opisyal, ginawa ng palihim at sa ilang bahagi lang na ngayon ay nagdudulot ng hinala. Bakit nagremodel ng maliit lang ang pastor sa ilang partikular na lugar? Pinapalawak ba niya ang imbakan na iyon sa paglipas ng panahon? Kung hanggang saan ang kanyang plano? At gaano pa karaming biktima ang dapat na pumasok sa listahan kung hindi natuklasan ng mga residente ang baho ng mas maaga? Nakatagpo ang police camera ng isa pang bagay na nakapagpatindig ng balahibo. Ang ilang bangkay ay tila pinreserba sa primitive na paraan, kaya hindi masyadong nasira ang kanilang mga katawan kahit matagal nang nakabaon. Ang pamamaraan ng pagpreserba na iyon ay hindi karaniwan sa modernong Pilipinas. Mas kamukha ito ng sinaunang ritual na ginagawa ng ilang maliliit na grupo sa liblib na lugar. Paano nagkaroon ng kaalaman ang pastor sa nakakatakot na pamamaraan na iyon? Sino ang nagturo sa kanya? Ginawa ba niya ito ng mag-isa o may isang tao sa likod ng kortina na mas mapanganib? Nang buhatin ang huling bangkay, sinabi ng isa sa mga forensic officer nang mahina ang boses, hindi ito gawa ng baliw. Ito ay sistematiko. Ito ay ritual. Ito ay planado. Ang salitang ritual ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa baho sa bahay na iyon. Nagsimulang iugnay ng mga residente ang pagtuklas na ito sa kakaibang simbolo na natagpuan kanina sa piraso ng tela ng unang biktima. Ang simbolo na iyon, na mukhang sirang bilog ay ngayon ay lumitaw sa ilang iba pang lugar. Sa piraso ng tela, sa sulok ng silong, maging sa isa sa mga pinto ng kabinet ng silid ng pastor. Ano ang simbolo na iyon? Ito ba ay simbolo ng isang partikular na grupo? Ang pastor ba ay bahagi ng isang madilim na organisasyon na hindi alam ng publiko? At ang pinaka-nakakatakot, aktibo pa ba ang organisasyon na iyon at hahanapin ba nila ang kapalit ng pastor? Ang mga tanong na iyon ay nagpabilis sa investigasyon ng pulisya. Ngunit, kahit 45 bangkay na ang natagpuan, walang bakas na nagtuturo kung paano nangyari ang pagpatay. Walang senyales ng paglaban, walang bakas ng droga, walang malinaw na nakamamatay na sugat. Paano namatay ang mga biktima?
Sila ba ay namatay ng voluntaryo, pinilit, inihulog sa bitag, o may iba pang pamamaraan na hindi pa maipaliwanag? Isang bagay lang ang alam ng pulisya, ang trahedya na ito ay mas malaki. Mas madilim at mas malalim kaysa sa simpleng pagtuklas ng bangkay. May isang bagay na hindi nakikita ang gumagana sa likod ng kortina at ang pastor ang sentro nito. Ngunit hindi pa nila alam na ang susunod na kabanata ng lihim na libro na natagpuan nila ay magbubukas ng bagong pinto sa mas malalim na dilim. Nang halughugin ang buong bahay, ang atensyon ng pulisya ay napunta sa isang maliit na silid sa likuran. Isang silid na hindi kailanman nakita ng mga residente sa loob ng mahabang panahon. Ang silid ay nakakandado at kinailangan ng oras para buksan ito ng puwersahan. Pagkabukas ng pinto, ipinakita ng madilim na silid ang mga dingding na puno ng sirang bilog na simbolo, katulad ng simbolo sa piraso ng tela ng biktima. Ano ang kahulugan ng lahat ng mga simbolong iyon? Bakit pinuno ng pastor ang mga dingding ng mga palatandaan na tila bahagi ng isang lihim na ritual? Sa gitna ng silid ay mayroong isang lumang kahoy na mesa. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang isang leather na notebook. Kupas ang kulay nito at dilaw ang mga pahina. Maingat itong binuksan ng pulisya. Agad silang kinilabutan sa unang pahina. Naglalaman ito ng listahan ng mga pangalan ng babae na kumpleto sa numero ng telepono, address, at huling petsa ng pagkikita sa pastor. At ang mas nakakagulat, ang bawat pangalan ng biyuda na natagpuan sa ilalim ng sahig ng bahay ay may maliit na marka ng krus sa tabi nito. Bakit itinala ng pastor sila ng isa-isa? Ang marka ng krus ba ay nangangahulugang tapos na? Ang iba pang mga pangalan ba ay mga susunod na biktima? Nang buksan ng pulisya ang susunod na pahina, natagpuan nila ang mga numero at simbolo na hindi naintindihan ng sinuman. Bilog na linya, paulit-ulit na pattern, mga diagram na parang mapa ng tao. Lahat ay tila mga talaan ng isang taong nag-aaral ng katawan ng tao. Hindi para sa kalusugan, kundi para sa mas madilim na layunin. Ang mga simbolong iyon ay sinundan ng maikling pangungusap, isinulat ng maayos ngunit malamig. Mas maraming enerhiya ang natipon, mas malaki ang kapangyarihang ibinibigay. Ang pagpili ay dapat tama. Tanging ang mga may bakas ng pagkawala ang tinatanggap. Ang ikapitong araw ang pinakamalakas na oras. Ano ang ibig sabihin ng mga pangungusap na iyon? Ano ang ibig sabihin ng natipong enerhiya? Bakit laging inuulit ang ikapitong araw sa mga talaan? Lalong naging kumbinsido ang pulisya na hindi nag-iisa ang pastor. May isang pamamaraan na sinusunod niya, may isang partikular na aral o doktrina na natutunan niya mula sa isang tao o isang bagay. Sa huling pahina, natagpuan ng pulisya ang isang bagay na nagpakilabot sa silid. Sketsa ng isang silong, hindi lang isa, kundi 3 potensyal na lokasyon. Ang una ay ang espasyo na natagpuan na sa ilalim ng sahig. Ang pangalawa ay nasa ilalim ng master bedroom. Ang pangatlo ay nasa labas ng bahay sa isang walang laman na address na hindi alam ng mga residente sa paligid. Mayroon pa bang ibang silong? Mayroon pa bang mga biktima na hindi pa natatagpuan? At bakit nagplano ang pastor ng 3 magkakaibang lokasyon? Ang tanong na iyon ay bumagsak sa pulisya na parang bagyo. Binago ng pagtuklas na ito ang lahat. Hindi na lang sa bahay na ito nakatuon ang investigasyon. Ang Maynila ngayon ay naging isang malaking mapa na puno ng posibleng pinagtataguan ng iba pang biktima. Naglalaman din ang libro ng 20 pangalan na hindi pa natatagpuan, 20 babae na nawala ng walang bakas. 20 biyuda na hindi alam ang kinaroroonan hanggang ngayon. Sila ba ay lahat patay na o ang ilan sa kanila ay buhay pa, naghihintay ng pagliligtas sa isang lokasyon na hindi pa natatagpuan? Walang nakakaalam. Ngunit ang libro ay naging hindi matatawarang ebidensya na ang trahedya na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang operasyon na ginawa ng may pagkalkula, estratehiya, at tiyak na paniniwala. At sa likod ng lahat ng ito, ang figura ng pastor na matagal nang sinamba bilang huwaran ng kabutihan ay ngayon ay lumitaw bilang isang figura na hindi kayang unawain ng lohika ng sinumang tao. Ang libro ay nagsara ng isang kabanata ng investigasyon, ngunit nagbukas ng pinto patungo sa mas malalim na dilim. Isang pinto na naghatid sa pulisya sa pinakamalaking tanong. Kung ang lahat ng ito ay bahagi ng isang ritual, sino ang lumikha ng ritual na iyon? Sino ang nagturo sa pastor at ang pastor ba ay isang piyesa lang o ang pangunahing utak?
Ang imbestigasyon ay lalong lumalim at isa-isa ang mga malapit sa pastor ay tinawag ng pulisya. Ngunit walang nagbigay ng anumang mahalaga hanggang sa dumating ang isang lalaking nasa gitnang edad na may nanginginig na mukha na nagdadala ng lihim na itinago niya sa loob ng maraming taon. Siya ang personal na katulong ng pastor. Isang tao na laging nasa tabi niya bago biglang nagbitiw 2 taon na ang nakakaraan. Ang katulong ay nakaupo ng nanginginig ang mga kamay. Maikli ang kanyang hininga na tila kinakabahan. Sinimulan niya ang pag-uusap sa isang pangungusap na nagpatigaga sa buong silid ng interogasyon. Ang pastor, hindi na siya ang parehong tao matapos siyang maging sikat. Ano ang ibig sabihin nito? Paano nagbago ng ganoon kalaki ang isang iginagalang ng libu-libong tao? Ano ang kanyang naranasan na nagtulak sa kanyang katulong na umalis kaysa manatili sa tabi niya? Ipinagpatuloy ng katulong ang kanyang kwento ng paos ang boses. Nagkwento siya tungkol sa simula ng pagbabago na iyon. Nagsimulang magkaroon ng ugali ang pastor na tumanggap ng mga babaeng bisita pagkatapos ng oras ng isya. Nang walang kaalaman ng mga miyembro ng simbahan, inuutusan niya ang kanyang katulong na umuwi ng mas maaga at hindi pinahihintulutan ang sinuman na pumasok sa bahay hanggang umaga. Madalas pa nga pinapatay ng pastor ang lahat ng panlabas na kihi at binabago ang password nang hindi sinasabi sa sinuman. Bakit pinatay ng pastor ang kisses? Ano ang itinatago niya sa labas ng mundo? At sino ang mga babae na dumarating ng gabing iyon? Umamin ang katulong na minsan ay nahuli niya ang isang babae na pumasok habang umiiyak na tila naghahanap ng gabay o espiritual na lakas. Ngunit nang subukang lumapit ng katulong, ikinandado ng pastor ang pinto at tinitigan siya ng may ekspresyon na hindi niya kailanman malilimutan. Umuwi ka, anya ng malamig. Huwag kang bumalik ngayong gabi. Ano man ang mangyari. Ano ang ginagawa ng pastor sa mga babaeng iyon? Bakit hindi sila kailanman nakita na lumabas sa harap na pinto? Talagang may alam ba ang katulong ngunit masyadong takot na umamin? Pagkatapos ay nagkwento ang katulong tungkol sa ipinagbabawal na silid. Isang maliit na silid sa likuran ng bahay na hindi maaaring pasukan ng sinuman. Maging ng kanyang sariling pamilya. Ang silid ay laging madilim. Laging nakakandado at ang pastor ay gumugugol ng maraming oras doon ng mag-isa. Minsan ay naririnig ang kakaibang bulungan mula sa likod ng pinto na parang boses ng pastor na nakikipag-usap sa isang taong hindi nakikita. Ang kanyang testimonya ay nagpatindig ng balahibo sa pulisya. May ilang gabi kung kailan ang tunog ay hindi lang isa. Parang 2 tao ang nag-uusap. Sino ang nasa loob? O ano ang nakikipag-usap sa pastor? Totoo ba ang ikalawang boses? O resulta ng isang mas madilim na bagay? Umamin din ang katulong na madalas na umalis ang pastor ng bayan nang walang agenda ng sermon. Nagdadala siya ng maliit na maleta. Bumabalik na may nakalubog na mga mata at laging sinasabi ang parehong bagay. Huwag kang magtanong ng anuman. Sa bawat pagbabalik niya mula sa misteryosong paglalakbay na iyon, lalong nagiging sarado ang pastor, lalong madalas na ikinukulong ang kanyang sarili. At lalong madalas na tumatanggap ng mga babaeng bisita na biyuda na pagkatapos ay nawawala ng walang bakas. Bakit lahat ng biktima ay may parehong pattern? Pinili ba sila ng pastor para sa isang partikular na dahilan na hindi kayang unawain? Isinara ng katulong ang kanyang testimonya sa isang pangungusap na nagpatigagal sa pulisya. Minsan ay sinabi niya, para makakuha ng isang malaking bagay, kailangan ding magbigay ng isang malaking bagay. Pagkatapos noon ay nakita ko siyang nakatingin sa listahan ng mga pangalan sa kanyang libro na parang namimili. Namimili ng ano? Pinipili ba niya ang mga biktima o pinipili ang isang tao na papalitan ang susunod na handog? Ang testimonya na ito ang naging turning point ng investigasyon. Kumbinsido na ngayon ang pulisya na hindi lang basta pumatay ang pastor. Siya ay isang tao na sumusunod sa isang tiyak na patakaran. Isang madilim na patakaran na itinago niya sa likod ng kanyang ngiti na matagal nang pinagkakatiwalaan ng libu-libong tao. At ang pinakamalaking tanong ngayon ay nakasabit. Kung natutunan ng pastor ang lahat ng ito mula sa isang aral, sino ang guro na nagturo sa kanya? Ang silid ng investigasyon ay puno ngayon ng tumpok ng mga dokumento na nag-ugnay sa buhay ng pastor sa mga bagay na hindi kailanman inakala ng publiko. Natagpuan ng pulisya ang mga talaan ng pinansyal. Mga talaan ng paglalakbay.
maging ang mga digital na bakas na nagtuturo sa isang nakakatakot na konklusyon. Ang popularidad ng pastor ay tumaas ng hindi natural. Paano nangyari na ang kanyang mga tagasunod ay lumaki ng husto sa loob lamang ng ilang buwan? Paano siya lumabas sa pambansang telebisyon ng maraming beses nang walang malinaw na koneksyon? Saan nagmula ang malalaking donasyon na biglang dumaloy matapos siyang mawala sa loob ng ilang partikular na araw? Nagsimulang maghinala ang pulisya na ang pastor ay naniniwala sa isang madilim na doktrina na nagsasabi na ang enerhiya ng pagkawala mula sa mga biyuda. Ang mga nawalan ng asawa ay mayroong napakalaking espiritual na halaga upang mapataas ang impluwensya ng isang tao. Ang doktrina na iyon ay nakatala sa kanyang lihim na libro na nakatago sa pagitan ng mga talaan ng mga pangalan ng biktima. Ano ang ibig sabihin ng enerhiya ng pagkawala? Totoo ba siyang naniniwala na ang pagkuha ng buhay ay magpapataas ng kanyang kapangyarihan o may isang tao na nagpakumbinsi sa kanya sa bagay na iyon? Nakatagpo ang pulisya ng mas maraming pisikal na ebidensya sa ipinagbabawal na silid na iyon. Itim na kandila. Manipis na lubid na katulad ng mga bakas ng sugat sa liig ng mga biktima. Pati na rin ang mga talaan na naglalaman ng iskedyo ng pagpili at mga petsa na paulit-ulit bawat buwan. Ito ba ay isang ritual na dapat gawin ng regular upang mapanatili ang isang bagay? Takot ba siyang mawalan ng kasikatan kung titigil siya? Habang dumarami ang mga ebidensya na natagpuan, lalong nagiging malinaw na ang motibo ng pastor ay hindi lang basta moral na paglihis. Ito ay isang obsesyon sa kapangyarihan, kasikatan, at kayamanan. Isang obsesyon na nagpapabulag sa kanya sa halaga ng sangkatauhan. Natagpuan ng pulisya ang mga detalye ng kahina-hinalang transaksyon. Malalaking halaga ng pera na pumapasok sa kanyang account sa bawat pagkawala ng isang biktima. Hindi alam kung sino ang nagpadala. Ngunit ang pattern ay pare-pareho. Sino ang nagpadala ng pera na iyon? Nagtrabaho ba siya para sa isang tao? Mayroon bang malaking network na gumagana sa likod ng ritual na ito? Sa huling pahina ng notebook ay may isang pangungusap na nakasulat ng makapal na tinta. Ang tagumpay ay nangangailangan ng 70 kaluluwa. 45 pa lang ang nakuha ko. Kung 45 biyuda ang natagpuan bilang biktima, nangangahulugan ba ito na plano ng pastor na magsakripisyo pa ng mas marami? Sino ang susunod na biktima at bakit napakahalaga sa kanya ng numerong 70? Malinaw na ngayon ang kanyang motibo. Naniniwala ang pastor na ang bawat enerhiya ng pagkawala mula sa biktima na kanyang pinili ay magdaragdag ng kanyang kapangyarihan. Sa impluwensya, kasikatan, at pinansyal na suporta mula sa misteryosong partido. Ngunit ang tanong ay mas nakakatakot. Nakuha na ba niya ang kapangyarihang gusto niya o nagsisimula pa lang siya? Ang tanong na nakasabit sa hangin ng investigador ng gabing iyon ay nagpatahimik sa lahat. Kung 45 biktima lang ang simula, gaano pa karami ang naghihintay sa susunod na listahan? Tumama ang katotohanan na iyon sa investigasyon na parang bagyo. Ang motibo ng pastor ay hindi na lang basta serial murder. Ito ay isang pagkalkula. Ito ay isang pangmatagalang plano. At kung hindi siya nahuli ngayon, baka mas masaksihan ng Maynila ang isang mas malaking trahedya kaysa dito. Ang dami ng ebidensya ay nagsimulang magtipon. Ngunit, naramdaman ng pulisya na may isang bagay pa ring nawawala. Ang footage ng kikis. Lahat ng TV sa labas ng bahay ng pastor ay pinatay na. Ngunit natuklasan ng digital forensic technician na ang ilang internal na footage ay otomatikong na-save sa backup server. Isang feature na tila hindi alam ng pastor. Nang ipatugtog ang footage, naging tahimik ang silid. Ang tanging tunog ay ang ugong ng computer at ang paghinga ng mga investigador na biglang naging mabigat. Ang footage ay nagpapakita ng sala ng bahay ng pastor na kinunan mula sa itaas. Gabi iyon 3 buwan bago nabunyag ang kaso. Sa video na iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok ang isang batang babae. Mukha siyang kinakabahan na may hawak na maliit na bag at paminsan-minsan ay pinupunasan ang luha. Nakilala ng pulisya ang kanyang mukha. Isa sa mga biyuda na natagpo ang patay sa ilalim ng sahig. Ano ang nagtulak sa babaeng iyon na mag-isa lang na pumunta ng gabing iyon? Sino ang nag-imbita sa kanya? Ano ang sinabi ng pastor para maniwala siya? Sa susunod na video,
Lumitaw ang pastor. Magiliw ang kanyang ngiti, malambot ang kanyang mga galaw na tila sinasalubong niya ang isang taong nangangailangan ng espiritual na tulong. Ito ang mukha ng pastor na kilala sa publiko. Tahimik, matalino. Puno ng kabutihan. Walang senyales na siya ang salarin ng brutal na trahedya. Ang mukha ba na iyon ay isang maskara? Gaano nakatagal niyang suot ang maskara na iyon? Mayroon ba siyang bahagi na hindi kailanman nakita ng sinuman? Umupo ang babae sa sofa. Umupo ang pastor sa harap niya habang nagbibigay ng isang basong tubig. Isang tubig na mukhang ordinaryo. Ngunit nang inumin iyon ng babae, humina ang kanyang mga galaw. Nahulog ang kanyang ulo at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Naglalaman ba ng droga ang tubig na iyon? Gaano karaming biktima ang nakaranas ng katulad na bagay? Iyon ba ang dahilan? Walang biktima na nagpakita ng senyales ng paglaban. Ang susunod na footage ay nagpatindig ng balahibo. Tumayo ang pastor ng tahimik sa loob ng ilang segundo na nakatingin sa babae na hindi na gumagalaw. Walang laman ang kanyang tingin. Hindi tulad ng isang taong taimtim na nagdarasal. Kundi tulad ng isang taong naghihintay ng utos o nakikinig sa isang bagay na hindi naririnig ng iba. Sino ang kanyang pinakikinggan o ano ang kanyang hinihintay? Pagkatapos ay nagbago ang kanyang mga galaw. Kinakapan niya ang katawan ng babae at kinalagkad patungo sa likod na silid. Ang ipinagbabawal na silid. Ang kanyang mga galaw ay hindi nagmamadali. Hindi nagpapanik kundi napakatahimik. Tulad ng isang taong nakagawa na nito ng maraming beses. Ang nakakatakot na katahimikan na iyon ay nagpabulong sa isa sa mga investigador. Hindi siya mukhang isang tao na nagtatago ng krimen. Mukha siyang isang tao na gumaganap ng isang tungkulin. Tungkulin ng sino? Nagpatuloy ang footage. Bumalik ang pastor sa sala pagkatapos ng 1 oras. Maayos ang kanyang damit. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkakasala. Pinatay niya ang ilaw, tumingin sa kamera sandali na tila alam niyang pinapanood siya. Pagkatapos ay madilim ang kamera. Ano ang kahulugan ng kanyang pagtingin sa kamera? Nagkataon lang ba? O napagtanto ba niya na may isang bagay sa kanyang bahay ang patuloy na nagre-record? Napahinga ang pulisya nang makita ang isa pang footage. Nakarecord sa 3 magkakaibang buwan, ngunit parehong pattern ang nangyari. Pumasok ang babae. Uminom ng tubig, nawala ng malay, dinala sa likod na silid. Bumalik ang pastor na walang emosyon ang mukha. Gaano karami ang nakaranas ng gayong kapalaran? O ang lahat ba ng 45 biktima ay sumailalim sa parehong ritual? Tinakpan ng isa sa mga investigador ang kanyang mukha, hindi na kayang manood pa. Ang footage na iyon ay hindi lang basta kriminal na ebidensya. Ang footage na iyon ay salamin ng isang dilim na hindi maipaliwanag ng lohika. Isang kilos na ginawa ng walang pagsisisi, walang pagdududa. Tila kumbinsido ang pastor na ang ginagawa niya ay tama. O naramdaman ba niyang pinipilit siya? O hindi na ba siya ang kanyang sarili? Ang huling kikiki ay huminto sa isang frame ng pastor na naglalakad patungo sa ipinagbabawal na silid habang may dalang maliit na kahoy na kahon. Ang parehong kahon na natagpuan ng pulisya na naglalaman ng mga alahas ng biktima. Ano ang ginawa niya sa mga bagay na iyon? Bahagi ba iyon ng ritual? Bakit niya itinatago ng maayos? Ang huling footage na iyon ang naging pinakahuling ebidensya. Walang puwang para sa depensa. Walang posibilidad na ang lahat ng ito ay isang pagkakamali. Ngunit kakaiba, habang lalong nagiging malinaw ang ebidensya na tumuturo sa kanya, lalong lumalaki ang tanong na nakasabit sa hangin. Kung ginawa niya ang lahat ng ito, para kanino niya ginawa at ginawa ba niya ito ng may buong kamalayan? Kinabukasan, ang Ninoy Aquino International Airport ay napuno ng tensyon na hindi na malayan ng mga pasahero. Ang mga pulis na nakasuot ng sibilyan ay kumalat sa iba't ibang international arrival points. Naghihintay sila sa isang tao. Isang tao na matagal nang itinuturing na simbolo ng relihiyon, ngunit ngayon ay suspect sa pinakamalaking serial murder sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakatakdang dumating ang pastor mula sa kanyang sermon tour sa labas ng bansa. Ngunit naghinala ang pulisya. Tatakas siya matapos marinig ang balita na sinalakay ng mga residente ang kanyang bahay at ang pulisya.
Alam ba niya na nabunyag ang kanyang lihim o naramdaman ba niya na hindi pa tapos ang kanyang ritual at plano niyang ipagpatuloy iyon sa ibang lugar? Nang lumitaw ang pastor sa arrival gate, mukha siyang kalmado. Napakalmado. Masyadong kalmado para sa isang taong kakasira lang ang kanyang bahay. Nagdala lang siya ng isang maliit na maleta, malinis ang kanyang mukha nang walang senyales ng pagkabahala. Bakit siya ganoon kalmado? Nakapaghanda na ba siya? O naramdaman ba niya na imposible siyang hawakan ng batas ng tao? Mabilis na lumapit ang pulisya. Pastor, ikaw ay aming sinisiguro para sa investigasyon, sabi ng isa sa mga opisyal. Hindi nagbago ang mukha ng pastor, hindi nagulat, hindi nagalit, hindi nagpanik. Tila alam na niya ang mangyayari. Yumuko lang siya at dahan-dahang sinabi, sa wakas ay dumating na ang oras. Ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon? Bakit tila sinasalubong niya ang kanyang pagkakakulong? Naramdaman ba niya na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano? Habang kinapusan, nagulantang ang ilang pasahero dahil nakilala nila ang kanyang mukha mula sa screen ng telebisyon. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay nagagalit, ang ilan naman ay kumukuha ng larawan ng pangyayari nang nanginginig ang mga kamay. Nananatiling tahimik ang pastor, hindi lumalaban, hindi ipinagtatanggol ang sarili. Nang idala siya ng pulisya, patungo sa police car, nagsiksikan ang mga reporter na sinisindihan ang kanilang mga kamera sa kanyang mukha. Umiti lang ng tipis ang pastor. Isang malamig na ngiti na nagpatindig ng balahibo sa ilang investigador. Ang ngiti na iyon ay hindi ngiti ng isang nahuli. Ito ay ngiti ng isang taong naramdaman na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa loob ng police car, nakaupo ng tuwid ang pastor. Ang pulisya na nagbabantay sa kanya ay tahimik dahil naramdaman nilang pinapanood sila. Sa katunayan, nakatingin lang ang pastor ng diretso sa harap. Pagkatapos ay bigla siyang bumulong ng hindi lumilingon. Nakita niyo lang ang ibabaw. Ang hinahanap niyo ay wala sa bahay na iyon. Nagsasalita ba siya tungkol sa dalawang iba pang silong na nasa sketsa? Sa ibang lugar ba ay mayroon pang mga biktima na naghihintay? Ang ritual na ito ba ay kinasasangkutan ng higit pa sa kanya? Nagtinginan ang pulisya ng may hindi masabi na takot. Ang mga salita ng pastor ay hindi bluff, hindi banta, hindi rin pag-amin. Sinabi niya ito bilang isang katotohanan. Isang katotohanan na siya at ang isang tao sa labas lang ang nakakaalam. Bago makarating sa istasyon ng pulisya, idinagdag ng pastor ang huling pangungusap na nagpabura ng kulay sa mukha ng isang investigador. Huli na kayo para pigilan ako, ngunit hindi pa huli para pigilan sila. Sila? Sino sila? Ang pastor ba ay isang piyesa lang? Mayroon bang mas malaki, mas madilim, at mas organisadong network? Ang kanyang pagkakakulong ay hindi ang katapusan ng kwento. Ang kanyang pagkakakulong ay ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na mas madilim kaysa sa 45 bangkay sa ilalim ng sahig. Dahil kung totoo ang kanyang sinabi, mayroon pa ring isang tao sa labas na nagpapatuloy sa ritual na iyon at naubusan na sila ng oras. Ang silid ng interogasyon ng gabing iyon ay mas tahimik kaysa karaniwan. Walang tunog bukod sa tunog ng orasan na umalinggaw na parang kampana sa walang laman na espasyo. Nakaupo ang pastor sa bakal na upuan. Nakaposas ang kanyang mga kamay. Tahimik ang kanyang mukha na tila hindi siya ang salarin ng pinakanakakatakot na krimen na kailanman na itala sa Maynila. Dalawang senior investigador ang nakaupo sa harap niya na may makapal na file na naglalaman ng hindi matatawarang ebidensya, DVR footage, listahan ng mga biktima, mga talaan ng ritual, maging ang sketsa ng silong. Ngunit ang katahimikan ng pastor ang nagpadama ng takot sa silid na iyon. Tila mas marami siyang alam kaysa sa pulisya. Tila hindi siya nagmamalasakit sa anumang mangyayari sa kanya. Tila tinanggap na niya ang kapalaran na kanyang nilikha. Sinimulan ng investigador ang interogasyon sa isang simpleng tanong na bumali sa katahimikan. Bakit mo ginawa ito? Umiti ng maliit ang pastor. Isang ngiti na hindi nagpapakita ng pagkakasala, kundi parang isang taong nagmamasid sa isang maliit na bata na hindi nakakaintindi ng isang napakalaking bagay. Yumuko siya sandali bago sumagot. Hindi kayo maniniwala sa sagot ko. Bakit niya sinabi iyon? Mayroon bang mas malaki, mas madilim na dahilan na hindi kayang unawain ng ordinaryong tao? Mahigpit siyang tiningnan ng investigador.
Mayroon kaming ebidensya. Alam naming pinatay mo ang 45 biyuda. Alam naming itinago mo ang kanilang mga bangkay sa silong ng iyong bahay. Ano pa ang gusto mong paniwalaan namin? Dahan-dahang itinaas ng pastor ang kanyang ulo. Malungkot ang kanyang mga mata. Ngunit may isang bagay na kumikislap doon. Hindi takot, hindi pagsisisi, mas tulad ng paniniwala. Hindi ko sila pinatay, anya ng patag. Hinatid ko lang sila. Hinatid? Saan? Para kanino? Napahinga ang investigador. Hinatid mo sila sa kamatayan. Ano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang tumawa ang pastor. Walang lasa ang kanyang tawa at nakasabit na parang hamog. Kamatayan. Umiling siya ng dahan-dahan. Mali kayo. Hindi sila namatay. Sila ay nagbago. Ang sagot na iyon ay nagpatinag sa ikalawang investigador. Tigilan mo ang paglalaro ng palaisipan. Lahat ng biktima ay natagpo ang walang buhay. Pinatay mo sila. Ngunit, muling gumiti ang pastor. Sa pagkakataong ito ay mas malawak. Ang katawan ay lalagyan lamang. Nakikita niyo ang walang laman na lalagyan, ngunit hindi niyo hinahanap ang lumabas mula rito. Ano ang ibig sabihin niya? Totoo ba siyang naniniwala na ang mga biktima ay nakaranas ng isang bagay na lampas sa pagkatao? O ito ba ay bahagi ng psychological manipulation na kanyang kinikilala? Binuksan ng investigador ang notebook na naglalaman ng sirang bilog na simbolo na natagpuan sa kanyang bahay. Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Ano ang koneksyon mo sa grupo na gumagamit ng simbolong ito? Sino sila? Tinitigan ng pastor ang simbolo ng may nostalgia. Tila nakatingin siya sa isang bagay na napakahalaga. Hindi iyan simbolo ng grupo. Iyan ay pinto. Pinto para sa mga handa na. Sino ang handa? Sino ang ibig niyang sabihin na sila? Mayroon pa bang ibang nagtatrabaho sa kanya? Nagsimulang mawala ng pasensya ang investigador. Mayroon kang listahan ng 20 pangalan. Nasaan sila? Pinatay mo rin ba sila? Ngunit ipinikit ng pastor ang kanyang mga mata na tila may inaalala na napakalayo. Hindi pa, anya ng mahina. Naghihintay sila ng kanilang turn. Dahil pinigilan niyo ako sa gitna ng daan. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa hangin ng silid ng interogasyon na parang malamig na kutsilyo. Nangangahulugan ba iyon na ang 20 pangalan ay buhay pa? Mayroon ba silang ibang lokasyon na pinagtataguan? Kung mayroon pa bang oras ang pulisya para iligtas sila? Lumapit ang investigador, nakatingin sa mata, Pastor, sino ang nag-utos sa iyo na gawin ang lahat ng ito? Sino ang utak? Binuksan ng pastor ang kanyang mga mata at tiningnan ng diretsyo ng walang kurap. Hindi ako ang utak, anya ng tahimik. Ako ay isang nabigong estudyante. Nabigo? Nabigo sa ano? Ano ba talaga ang gusto niyang makamit? At sino ang kanyang guro? Nang subukang idiin muli ng investigador, biglang dahan-dahang tumawa ang pastor. Mahina ang kanyang boses, ngunit nakakatakot. Akala niyo tapos na ang lahat. Hindi, wala pa kayong nakikita. Ako ay simula pa lamang. Ang pahayag na iyon ay nagpatingin sa dalawang investigador sa isa't isa. Tensed ang kanilang mga mukha. May isang bagay na mas malaki sa labas. Isang bagay na hindi pa nila natatagpuan. Hindi boss ang pastor. Hindi siya ang utak. Siya ay isang piyesa lang. At ang piyesa ay hindi gumana sa interogasyon ng gabing iyon, hindi nagbigay ng sagot. Sa halip ay nagbukas ng mas maraming tanong na nagpatanong sa pulisya kung ang pastor ay estudyante, nasaan ang kanyang guro, sino ang nagturo ng ritual na iyon, at nakapaghanda na ba siya ng kanyang kapalit. Isang bagay ang sigurado, hindi pa ito tapos. Nagising ang Maynila sa takot. Ang balita ng pagkakakulong ng pastor ay nagdomina sa lahat ng media. Nagdatingan ang mga residente sa kanyang bahay, hindi para maghanap ng sagot, kundi para tiyakin na ang halimaw na matagal nang nakatago sa likod ng turban ay talagang nahuli. Ngunit, hindi nagtapos ang investigasyon sa mga posas sa kamay ng pastor. Sa halip, ang pagtuklas ng sketsa ng dalawang iba pang silong ay nagpatakbo sa pulisya. Nagsimula silang maghukay sa ikalawang lokasyon sa ilalim ng master bedroom ng pastor. At doon ay natagpuan nila ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa 45 katawan.
Ang silid ay walang laman. Ngunit ang mga dingding nito ay puno ng sirang bilog na simbolo. Sa sahig ay mayroong bakas ng natunaw na kandila. Sa sulok ng silid ay mayroong maliit na upuan at isang lubid na katulad ng mga bakas ng sugat sa liig ng biktima. At sa ibabaw ng upuan na iyon ay mayroong mga larawan ng mga babae na hindi pa natatagpuan. Sino sila? Sila ba ang 20 pangalan sa notebook? Sila ba ay buhay pa o naghihintay ng parehong kapalaran? Naghalughog sa ikatlong lokasyon, isang bakanting lot sa labas ng bayan na minarkahan sa sketsa. Nang maghukay ang mga opisyal, natagpuan nila ang isang maliit na kahoy na pinto na natatakpan ng lupa. Ngunit nang buksan ang pinto, ang silid sa ilalim ay walang laman maliban sa isang bagay na isang hourglass na hindi pa tapos tumulo. Ito ba ay isang palatandaan? Mayroon bang nakarating bago na tagpuan ng pulisya ang lugar na iyon o may nagbibilang ng oras para sa isang bagay? Kinilabutan ang hepe ng investigador habang nakatingin sa hourglass. Hindi ito nagkataon, anya. May isang taong alam na darating tayo. Sino ang taong iyon? Siya ba ang guro na tinutukoy ng pastor? Nagmamasid ba siya mula sa malayo? Nang bumalik ang pulisya sa opisina para ipagpatuloy ang interogasyon, nakatanggap sila ng nakakagulat na balita. Ayaw nang magsalita ng pastor. Nakaupo lang siya ng tahimik, nakatingin sa mga posa sa kanyang kamay at dahan-dahang umingiti sa bawat pagkakataon na binabanggit ng investigador ang guro. Ang ngiti na iyon ay hindi ngiti ng tagumpay, hindi ngiti ng takot. Ito ay ngiti ng isang taong alam na hindi pa tapos ang laro. At sa huling talaan na natagpuan sa mesa ng kanyang bahay, isang manipis na piraso ng papel na nakasiksik sa likod ng drawer, ay nakasulat ang isang pangungusap na nagpatigagal sa dugo ng mga investigador. Kung sarado ang isang pinto, bubukas ang isa pa. Dahil ang ritual ay hindi nangangailangan ng salarin, ang ritual ay nangangailangan ng tagapagpatuloy. Tagapagpatuloy ng sino? Mayroon bang nakahandang tao? Mayroon pa bang ibang estudyante na nagpapatuloy sa sinimulan ng pastor at nagsimula na ba siya ng kanyang ritual? Nagtapos ang kaso na ito sa papel. Nahuli ang pastor, sinara ang bahay, inilibing ang mga biktima. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman natatapos. Dahil ang ritual na iyon ay hindi tungkol sa nakaraan. Ang ritual na iyon ay tungkol sa mangyayari sa susunod. At kung saan man, may isang taong nakatingin sa bagong listahan ng mga pangalan habang naghihintay na lumubog ang gabi. Dahan-dahang lumubog ang gabing iyon, bumabalot sa lungsod na hindi pa ganap na gumaling mula sa takot. Libu-libong kaluluwa ang sumusubok na ipagpatuloy ang buhay, sinasarado ng mahigpit ang mga pinto habang umaasa na hindi na muling susulpot ang bangungot. Ngunit sa totoo lang, ang takot na nangyari ay hindi lang tungkol sa mga bangkay, hindi lang tungkol sa ritual, hindi lang tungkol sa isang pastor na sumira sa tiwala ng mga tao. Ang takot na iyon ay isang salamin, nagpapakita ng mukha ng lipunan na madalas na ipinipikit ang mata nang lumitaw ang unang babala. Ang baho na sumisilip mula sa sahig ay hindi kailanman lumitaw ng biglaan. Hindi dumating ang dilim sa isang gabi. Lumalago ang dilim dahil hinahayaan natin ito. Mula sa trahedyang iyon, natutunan natin na ang pinakamalaking krimen ay hindi laging nagsisimula sa isang malaking masamang intensyon, kundi sa katahimikan ng mga mabuting tao. Gaano kadalas nating sinasamba ang isang tao dahil lang sa banal na anyo niya nang hindi naman talaga kinikilala ang nilalaman ng kanyang puso? Gaano kadalas nating binibigyan ng buong kapangyarihan ang isang tao dahil lang sa malumanay niyang pagsasalita? Samantalang ang lambing na iyon ay maaaring maging maskara na nagtatago ng kanyang mga sugat, galit at obsesyon. Gaano kadalas nating nagtitiwala ng walang tanong, tumatanggap ng walang pagsusuri, sumusuko ng walang pag-unawa? Sa totoo lang, ang moral na aral mula sa takot na ito ay hindi lang tungkol sa pagiging maingat sa pagpili ng huwaran, kundi tungkol sa tapang na imulat ang mata kapag may nararamdaman na hindi tama. May pagpipilian ang kapitbahay na naamoy ang baho na manahimik. Maaari niyang isara ang pinto, buksan ang air freshener, at itanggi na mayroong mali. Ngunit, pinili niyang kumilos at ang kilos na iyon ay nagbunyag ng katotohanan na matagal nang nakabaon kasama ang 45 inosenteng kaluluwa. Kung isang mabuting tao lang ang nanahimik, maaaring hindi kailanman nabunyag ang kasamaan. At gaano pa karaming biktima ang posibleng bumagsak? At hindi ba madalas na ganyan din ang ating buhay?
Naamoy natin ang baho sa maraming bagay. Mga irregularidad sa pamilya, kasinungalingan sa trabaho, o walang katarungan sa lipunan, karahasan na nangyayari sa likod ng pinto ng kapitbahay. Ngunit pinipili nating tumalikod. Bakit? Dahil sa takot. Takot na magkamali. Takot na akusahan ng pakikialam. Takot na harapin ang mga kahihinatnan. Ngunit ang takot na iyon, kung susundin natin, ay maaaring maging pataba para sa paglago ng mas malaking krimen. Kapag naglakas loob ang isang masamang tao na gumawa ng masama, isang bagay lang ang kailangan ng mundo para lumago ang kasamaan na iyon. Ang mga mabuting tao na pinipiling manahimik. Itinuro din ng trahedya na iyon kung gaano kapanganib ang paglalagay ng isang tao sa itaas ng kanyang pagkatao. Tinatawag natin siyang pastor, sinasamba natin siya. Tila hindi siya tao na maaaring bumagsak, madulas, o malulong sa obsesyon. At kapag inilagay ang tao ng masyadong mataas, hindi lang siya natutukso na makaramdam ng kapangyarihan. Maaari niyang kalimutan na tao pa rin siya. Ang kapangyarihan ng walang pagbabantay ay magbubunga ng dilim at ang dilim ng walang hangganan ay lalamunin ang kaluluwa ng sinumang hindi kayang pigilan ang tukso. Kapag pinayagan nating magkaroon ng ganap na kapangyarihan ang isang tao, binubuksan natin ang pagkakataon para sa isang trahedya na mas malalim kaysa sa anumang sugat. Ngunit ang moral na aral na ito ay hindi tungkol sa paninisi. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa atin na ang bawat isa ay may moral na responsibilidad na magbantayan. Bawat isa sa atin ay nagdadala ng maliit na ilaw na maaaring magtaboy ng dilim. At ang dilim ay mananalo lang kapag nawala ang ilaw ng isa-isa. Mahalaga ang batas at pulisya, ngunit ang pinakamalaking pag-iwas ay nagmumula sa pagiging mapagbantay ng lipunan. Nagtagumpay ang krimen ng pastor hindi lang dahil sa ginawa niyang krimen, kundi dahil sa pagtitiwala ng kanyang kapaligiran sa kanya nang walang pagtatanong. Mayroon ding mas mapait, ngunit mas totoo na moral na aral kaysa sa anuman. Hindi laging nagmumula ang krimen sa madilim na lugar. Minsan ang krimen ay nagsusuot ng banal na balabal. Minsan ito ay nagsasalita ng malumanay. Minsan ito ay umingiti ng magiliw habang itinatago ang mga sugat sa kanyang puso. At kapag masyado tayong mabilis magbigay ng tiwala, binibigyan natin ng puwang ang krimen na lumago ng hindi nakikita. Ngunit ipinakita rin ang trahedya na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, laging may mga tao na naglakas loob na maging ilaw. Ang kapitbahay na sumira sa pinto, ang pulisya na nagtatrabaho ng walang tulog, ang forensic team na naghuhukay kahit lumuluha. Ipinapakita nila na ang kabutihan ay hindi laging mapagkunwari, hindi laging natatalo, hindi laging natatakot. Ang kabutihan ay maaaring maging pinakamalakas na boses kapag ang mundo ay nagsimulang lumubog sa katahimikan. At ang pinakamahalaga, itinuturo ng trahedya na ito na ang bawat buhay ay may halaga. Ang mga biyuda na iyon na maaaring itinuring na mahina, maaaring itinuring na walang tagapagtanggol, ay mayroong kwento, pangarap, buhay na karapat-dapat pahalagahan. Hindi sila mga bagay ng ritual, hindi sila enerhiya ng pagkawala, hindi sila simbolo ng anuman. Sila ay mga tao, sila ay mga ina, anak, kaibigan o kapatid. At kapag ang isang buhay ay kinuha ng walang karapatan, ang buong sangkatauhan ay nawawala ng bahagi ng sarili nito. Ang ritual ay hindi nagpapalakas sa isang tao. Ang kapangyarihan na nagmumula sa pagdurusa ng iba ay hindi kailanman nagdudulot ng kaluwalhasyan. Ang krimen na nababalutan ng espiritualidad ay krimen pa rin. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa dilim na nagmamanipula, kundi sa tapang na labanan ang dilim na iyon kahit nag-iisa ang isang tao. At ngayon, lumilitaw ang huling moral na aral mula sa dilim na nabunyag. Kung hindi natin iingatan ang ating puso, ang dilim ay maaaring lumago mula sa lugar na hindi natin inaasahan, maging sa loob ng ating sarili. Hindi isinilang na halimaw ang pastor. Siya ay naging halimaw dahil hinayaan niya ang ambisyon na sakupin ang kanyang pagmamahal sa kabutihan. Ang halimaw ay hindi nalilikha mula sa isang malaking desisyon, kundi mula sa libu-libong maliliit na maling desisyon na hinayaang lumago ng walang kontrol. Lahat tayo ay may madilim at maliwanag na panig. Lahat tayo ay maaaring maging tagapagligtas o salarin depende sa desisyon na gagawin natin kapag hinihingi ng mundo ang ating tapang. At ang trahedya na iyon ay nagpapaalala sa atin na ang desisyon na tila maliit, ang pagpapabaya sa baho,
ang pagpapabaya sa kasinungalingan. Ang pagpapabaya sa kawalang katarungan ay maaaring magtapos bilang isang malaking butas na lumalamon ng dose-dosenang inosenteng buhay. Iyan ang dahilan kung bakit ang pinakamalaking moral na aral mula sa kwentong ito ay isang panawagan para sa bawat tao na maging mas mapagbantay, mas matapang, mas mapagmalasakit, at mas may kamalayan na ang kabutihan ay hindi lumalago mula sa pagpapakumbaba, kundi mula sa pagkilos. Ang dilim ay mananalo lang kapag sumuko ang ilaw. At kung gusto nating maging ligtas ang mundo, kailangan nating maging tagapagbantay ng ilaw na iyon. Gaano man kaliit ang sinag nito. Ang trahedya ng 45 biyuda ay hindi lang isang madilim na kwento tungkol sa pagpatay. Ito ay isang paalala na tayo ay may pananagutan sa mundo na ating tinitirhan. Na kailangan nating maglakas loob na magsalita kapag ang katotohanan ay pinagtakpan. At kailangan nating tumanggi na manahimik kapag lumitaw ang unang baho. Dahil sa buhay, laging naghihintay ang dilim na tayo ay maging pabaya at isang bagay lang ang makatalo dito. Ang maliit na ilaw na pinili nating huwag patayin. Maraming salamat sa lahat ng nag-like at subscribe. Sana gantihan kayo ng Diyos ng perpektong kalusugan, mahabang buhay na puno ng biyaya, at maraming biyaya na walang tigil.